taya Yes. that is clearly enshrined on our very constitution, the Philippine Constitution. And right now, I believe meron pa tayong isang report. Okay na po ba, mga kapartner? Okay, kasama po natin si kapartner MJ Mondihar. Ito'y kaugnay sa umunoy secret tunnel sa KOJC Cathedral, pinabulaanan ng isang matagal nang manggagawa ng simbahan. Si MJ, para sa report. MJ, magandang gabi sa iyo. Mayang gabi sa inyo diha sa studios, mga partners. Mayang gabi gikan diri sa Dakbayan sa Davao, mismo dito sa ating napakagandang KOJC compound. Yan nga ang naging resulta no, ng pag-uusap ng PNP at ng isa nating kapatiran kaugnay sa isinusulong nilang anggulo na may secret tunnel daw sa ilalim ng KOJC Cathedral na nagdurugtong sa Jose Maria College Foundation Incorporated. Isang matagalang church worker ng Kingdom of Jesus Christ ang pinatawag ng PNP para linawin ang issue ng umunoy secret tunnel sa ilalim ng bahay sa tambahan. Sa salaysay ni Brother Crisanto Aparece, 42 taon ang manggagawa ng KOJC, pinabulaanan niya sa harap ng mga pulis na wala ngang sekretong lagusan sa cathedral. Talawas ito sa pinipilit na anggulo ng PNP na may secret tunnel sa KOJC Cathedral papunta sa basement ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Secret tunnel kung saan nananatili ang hinahanap nilang si Pastor Apollo C. Kibuloy na biktima ngayon ng matinding paninirang puri sa Marcos Jr. administration. Ating panoorin ang salaysay ni Brother Aparece. Ang tanong sa mga pulis, ano daw ang ilalim daw dito? Kay may nakita sila sa ilang device na malaki daw parang walang laman ba? Butas ya, butas. Sabi ko, dati dito kanang farmer to, farm. Tapos may malaking butas dito na diyan magligo yung kalabaw nila. Sa Bisaya pa lunangan. So ganun, i-explain ko sa kanila. Tapos sabi yung isang pulis na bakit bakit malaki ang butas? Sabi ko, marami kasing kalabaw nila mayroon pang mga anak So medyo malaki yung nila, yung liguan ng mga kalabaw o lunangan sa Bisaya. So ngayon itong cathedral medyo elevated man siya, medyo mataas. So ang mga dito medyo pag bulldoze dito, ang mga tinambak dito nilagay ang mga tinambak. So yung lunangan, ang tawag lunangan, yung doon yung mga kalabaw, magligo yung mga kalabaw. So gitambakan yun siya. Gitambakan. Ang gitambak namin yung mga puno ng mga saging. Oh, doon. Pati yung mga damo doon nakatambak. Yun ang nadetect nila diyan. Oh, siguro na yun? Parang butas. Oh, yung parang butas. Tatlo yun Tatlo yun. So malinaw na walang secret tunnel sa loob. Wala. Connect doon sa JMC. JMC wala talaga. Oh. Hindi man tayo makatunnel noon kasi ang hirap na makakain Wala tayong financial noon Kasabay niyan ay patuloy ang panawagan patuloy ang panawagan ng mga manggagawa ng KOJC, lalo na yung mga galing pang abroad, na sana ipagbigyan ng Philippine National Police na magamit nga ang KOJC Cathedral para nga sa 39th Feast of the Passover bukas, September 1, 2024, para nga magkaroon ng pagdiriwang ang mga taga KOJC sa 39th anniversary ng Bansang Kaharian. Partners. Matanong ko lang ikaw, you have been a member of the KOJC for a very very long time, di ba? Can you explain, maaari mo bang ikwento sa ating mga viewers kung gaano ba ka-intricate or if ever sophisticated ba talaga ang design ng KOJC Cathedral? Dahil bakit ginagawa nito ng parang pantaserye ng kalihim ng DILG? Bakit ganun ang mga lumalabas sa reports? Partner Troy, sila lang naman si Secretary Abalos lang naman ang gumagawa
masamang mga anggulo hinggil dito sa KOJC Cathedral. Ang KOJC Cathedral ay naitatag noong January, na-inaugurate siya January 21, 1990, 32 years ago. Itinayo siya sa loob ng 8-hectare lot at octagonal ang shape, no, ng ating KOJC Cathedral. At buhat noon, mula 1985 hanggang ngayon, ito yung main worship center, no, ng KOJC. At ito ngayon ang sentro ng investigasyon ng Philippine National Police dahil hindi na sila naniniwala na walang tunnel ito doon sa dugtong sa JMCFI. Kaya hanggang ngayon, partners, wala talaga nakakapasok sa loob kundi mga pulis lang. Lahat ng mga gamit na pinapasok mula sa 18-hectare gate doon papunta dito sa KOJC Cathedral, dyan nila pinapasok. In fact, kanina, galing dyan si Police Colonel Hansel Marantan, ang acting DCPO chief, para i-check ang progress ng kanilang mga investigasyon. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin sila tumitigil. Kaya nga nagsalita na, no, yung isa sa mga matatagal lang manggagawa ng KOJC na isa sa mga nag-construct ng KOJC Cathedral na wala ngang butas, wala ngang tunnel dyan, padugtong sa JMCFI, taliwas dito sa mga isinusulong na anggulo ni Abalos ng DILG at ng PNP. Troy. Are they still insisting na may heartbeat dyan sa cathedral, papunta doon sa JMC basement, papunta sa highway? Yan yung claim na hindi nila binibitawan, no, hanggang ngayon, no. Kaya ngayon parang hindi nila matanggap talaga na hanggang ngayon ay wala pang resulta yung kanilang mga ginagawang investigasyon. Kahit nga mga naglilinis sa loob ng cathedral, well, maintain natin yan dahil ang lugar na yan ay banal para sa lahat ng mga kapatiran natin sa KOJC. Hanggang ngayon, andyan pa rin sila sa loob 24 hours. At ang pulis lang ang nakakapasok sa premises, partner Troy. Kaya kanina, nag-invite na sila ng mga worker na saksi sa pagsisimula ng ministry ng Kingdom of Jesus Christ. Tingnan natin kung yung claim ba o yung punto ng ating mga kapatiran ay tatalab sa kanilang mga paliwanag na hinahanap nila, partner, hanggang ngayon. Hindi nila masolve. Kasi hindi sila naniniwala na wala talagang tunnel dyan padugtong doon sa school campus. Pero nakakatawa nga doon, no? Bakit nga ba yung nasabi ni Diwata Torre na tumatagos si pastor sa mga pader sa underground? Wala yun ka, partner. Parang kaanib na rin sila, no, ng KOJC sa mga miyembro. Kasi most of us believe na yun nga, isa na yun sa mga character ng isang tao that has been glorified, tumatagos sa pader. Talagang nakapagtataka din bakit naisip ng gano'n ni Torre. Yes, ka-partner MJ. Well, personal account ni General Torre yun. Pero sa atin naman, ng mga taga KOJC, kung mangyari man yun, ay hindi na yun pagbabago sa atin, no? Sa atin na naglalakbay sa spiritual plane, partner Troy. At ngayon nga, patuloy ang pagbabantay, no, sa buong compound natin. Ang kainaman lang ngayon ay medyo sanay na yung ating mga kapatiran sa presensya ng mga pulis. At iba ang feedback na atin nakukuha buhat nung first batch ng mga pulis na na-deploy dito sa loob nating compound. Yun daw talaga, mga palaban, no? Para hindi mo malapitan, nakaka-intimidate. Pero itong mga pulis na nandito ngayon, medyo magalang o medyo kulang ang kanilang mga nakakausap mo ba yung mga pulis. Pero hindi pa rin tayo nagpapakumpiyansa dahil tuloy pa rin, no, ng kanilang operasyon dito sa KOJC Religious Compound. Kaya nga hilingan ni Attorney Torion kanina, they're not welcome here anymore, umalis na sila. At sana pagbigyan naman yung ating kahilingan na makapagdiwang tayo ng ating 39th year Feast of the Passover sa loob ng ating pinakamamahal na KOJC Cathedral. Para lang bigyan kayo, partners, no, ng overview kung gaano kalaki ang KOJC Cathedral compared doon sa Kingdom. Ang cathedral, ang built up area niya is 1,460 square meters. Kumpara sa Kingdom na nasa ating kaliwa, kung saan kayo naririnig ngayon na malakas dito sa ating compound, ang square area niya is 24,000 square area. Ang Kingdom is 16 times bigger than the KGC Cathedral. At paglapag mo pa lang ng airport, partner Troy, Margot at Carla, makikita mo talaga ang Kingdom na parang diamante na kumikinang.
Talagang mapaproud ka na ikay Dabawenyo at Pilipino kapag makita mo ang napakagandang kingdom. Yes. Mga partner. MJ, ito no, kasi kanina MJ, giniit ni Police Colonel Attorney Orsos na hindi maaring makapasok sa loob ng KOJC Cathedral ang mga abogado o misyonaryo ng simbahan dahil wala silang clearance. Which is, nilinaw naman ito ni PRO 11 Police Major Catherine De La Rey. Ang sinabi po niya, hindi totoo na ginawang command center ang loob ng katedral. Ang presensya ng PNP sa nasabing lugar ay para lamang sa pagpapatupad ng batas at siguruhin na walang maging banta sa kapayapaan at kaayusan. Malinaw na ang ganitong klaseng aligasyon ay naglalayong sirain ang kredibilidad ng operasyon at ng PNP. Kasi andyan ka na MJ, no, nakikita mo na first hand, the witness mo na. And ito, addition na rin sa tanong ko, kasi sabi nga ni po, spokesperson, Colonel Jean Fardo, nasa 40 to 50% pa lang ang paghalughog nila dyan sa KOJC compound. Anong masasabi mo dito, MJ? Carla, dalawang bagay yan. Iba ang sinabi at iba rin yung ginawa. Yes. So, ganun yan. Iba ang kanilang sinasabi, iba ang kanilang ginagawa dito sa ground. Patunay yan na nakakalito yung kanilang mga pronouncement at mga instruction. Siguro advice natin sa leadership ng Philippine National Police, gumawa na lang sila ng group chat para isahan yung kanilang messaging. Kasi kung pagbabasihan mo yung sinasabi ng kanilang mga opisyal sa kanilang management kumpara sa nagagawa dito sa ground, iba talaga ang nangyayari, partner. Kung sa tanong mo na 40 to 50% pa lang yung kanilang nagagalugad sa compound, sinabi na ng NBI yan na it would take you an hour more para ikutin na ang buong compound natin dito sa KOJC. Sila lang yan ang nagsasabi, pero pag totohanin nila na ikutin, mahaba na isang araw, partner, para maikot mo ang buong compound natin dito sa Davao. Carla. Yeah, how about yung ginawa na nilang command center, yung ating cathedral ka-partner MJ? Ano yung update? By the looks of it, kasi hindi mo maiwasan na isipin yung ganoong anggulo dahil lahat ng mga kagamitan na galing dito sa KOJC 18-hectare gate, papasok dito sa cathedral, doon kasi nila nilalagak. Lalo na yung mga kagamitan, mga kagamento na hindi nila dinadaan sa ating scanner na nagdudulot nga ng pangamba sa ating mga kapatiran dito. So, yun yung mga sitwasyon dito, Carla, sa loob ng KOJC Gupas. Sa kabilang katunti naman, tagos doon sa mga JMCFI, andun din nagbabantay, yung ating mga kababayan. Doon, ang palibot ng KOJC Cathedral, marami nagbabantay ng mga pulis. From time to time, nagkakaroon sila ng mga barikada na hindi natin malaman kung bakit. Basta ang malinaw ngayon, in-access pa sa lahat ng mga taga-KOJC ang KOJC Cathedral. Kaya patuloy ang panawagan ng mga kapatid natin na sana naman kahit bukas lang, kahit bukas lang sa ating anniversary, ay magamit natin ang ating lugar sambahan. Yes. Ito, last question ko lang ka-partner MJ, bilang member as a KOJC missionary, anong nararamdaman mo ngayon at this moment of time na nakikita mo yung cathedral natin, binabalahura, dinedesecrate nila, kasi nakikita mo talaga personally. Anong nararamdaman mo ka-partner MJ? Sa bansang kaharian, isa tayo ng Carla, isa tayo ng pakiwari sa lahat ng mga nangyayari sa bagay na ito. For the 39 years of existence of the Kingdom of Jesus Christ, ngayon lang nangyari sa atin na hindi natin magagamit, wala tayong access sa ating mga bahay, sambahan. Dismayado tayo na for one, hindi natin magagawa yung mga nakasanayan nating mga selebrasyon at mga aktibidad. Pero alam natin na ang sa dulo nito ay katagumpayan para sa bansang kaharian. At alam natin na ang nangyayaring ito, ang mga makapangyarihan pa rin ang in control. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Pastor na sa lahat ng mga nangyayari sa atin, na mga kapagsubukan sa bansang kaharian, iisa daw ang pangako sa kanya ng dakilang Ama. Be still and know that I am God. Tiwala ka lang. At sa dulo na to, matatapos rin at makakamit pa rin natin sa pamamagitan ng ating mahal na Pastor ang katagumpayan. Carla.